Alright, what's up mga boss? So, meron tayong panibagong package na dumating dito. So, sinend to sa atin ni Maono. Mukhang alam ko na kung ano naman to. So, ito po ay syempre microphone pa rin. Pero, titignan natin actually ito nga. So, hindi ko pa siya na-unbox. So, sabay-sabay natin na ito makikita dito. So, again, salamat po sa Maono for sending me this product. Talaga wala silang sawa na gusto magpa-review sa atin. Kaya nakakatuwa. No, so, salamat again. So, fast forward ko na lang to. I must say, sobrang ganda ng packaging nila. Talagang secured yun. Kaya thumbs up doon, thumbs up. Yeah, so ito na siya. Wow! Wow. So ito po yung USB XLR Podcast Dynamic Microphone Boom Arm Bundle, the PD200X series. So ito, kung wala nyo, ito po yung ni-review ko last time. Ito po yung PD100X. So ito po ay 200 na. So I guess this is an upgrade po talaga dito. Plus, ang maganda dito, meron na siya kagad kasamang boom arm. For more info and pricing po nito, ay nasa description down below. Yung link po niya ay nasa description down below. So check nyo lang po ninyo yan. So, kasi kung bibili natin ito sa Lazada or Shopee, ay pwede pa rin makakuha ng mga discounts doon dahil sa mga vouchers. No? Pero I guess pag around bibili mo itong bundle na sa around 4,000 to 5,000 yata to. So, check nyo na lang po yung mismong link talaga to check kung magkano. Pero, just to be sure, tignan na rin natin. Okay, so yung bundle po niya ay around 4,790. So, pwede pa siguro mabawasan yan kapag meron tayong mga vouchers pa dito. Kapag may sale tayo sa ating pong mga online stores. Tignan natin to. Wow, medyo malaki yung box. Wow, nice. Uy, yung ganda ng microphone. Love it, man. Ganda, ganda. So, ayun po yung kanyang XLR, yung pong Type-C, tsaka po yung headphone jack. At again, yung nga po, gaya po na tong isang microphone na to, na dito po yung button para sa lights na okay, na tas yun nga yung, ano siya, yung naka-shockproof na siya, no? So, naka-shockproof na siya. So, hindi, kahit umalog-alog itong microphone ay protected pa rin yung mismo microphone. So unlike nito na naka-fix po yung kanyang yung kanya pong arm dito at dito ay naka-shockproof na po siya dito. Kaya okay yan, plus yan. Okay, so ito na po yung kabuuan ng box. So yung microphone, yung po mismong clamp niya sa inyong dalagay sa lamesa. Yung boom arm, yung standard lang, hindi naman siya yung sobrang high-end na boom arm, pero it's a plus na may kasama na nga, may bundle na sinasama ganito. So I guess napakaganda na to if you are starting a content creation career or podcast. Napakaganda nito, no? So may kasama na rin siyang cable na parang napakahaba. Siguro to 3 meters siguro, ewan ko, di ko alam. Hindi ako may mga galisan. Tapos meron pong, andito na rin po yung user manual in case na meron kang hindi maintindihan dito. Pero para sa akin, talaga very straightforward naman po itong microphone na to. Meron po siyang single knob dito na magagamit natin for the earphones and yung pong microphone volume. So nandiyan na po siya pareho. Tapos nandito rin po yung mute button. Gusto ko yung meron siya talagang button, no? Hindi tulad ng iba na para bang hahanapin mo kung nasan yung button, pero ito meron siya talagang physical button, which I guess mas gusto ko ito talaga, no? So isaksak natin to at tingnan natin yung sound na magagawa niya. Okay, so ito na po yun, no? Ito na po yung microphone. I don't know how this sounds, pero sa earphones ko maganda naman siya. So yun nga po yung pong light ay nasa baba. So ayan, so gamit ko na po dito rin yung mismong boom arm. So ang ganda niya, no, kasi nga meron siya ng shockproof na dito. Ewan ko lang kung talagang shockproof siya talaga. Ayan, so mukhang okay naman. So yun po, ito pong knob ay double purpose na po siya. Ito po is yung volume ng aking microphone. Pwede siyang hinaan. Yan. So lalakasan. Kapag pinindot natin siya, yung pong volume ng aking earphones. So pwede nating hinaan yan. At wala na akong narinig talaga. Ayun. So okay, so pindot natin ulit. So nag-iilaw naman siya kapag nakakulay blue. Nakita mo sa camera. Yung sa earphones po yun. Tapos kapag nag-green na siya, or kung ano yung pipili natin kulay siguro, kapag nag-green na siya, yun na po yung sa microphone po. Plus nagustuhan ko nga rin po dito, may physical button siya ng mute. So okay yun. Ang ganda nung merong physical button ng mute. Talagang pinag-isipan nila to, unlike nga doon sa previous microphone nila na medyo para siyang
touch lang hahanapin mo. Although okay naman siya, pero mas maganda talaga yung ganitong may physical button. Pagdating naman nga doon sa ilaw, yan. So, hindi na masyadong kita sa camera ko. Red po yan. Orange. Yan. So, mababago-bago natin. Hindi na siya kita masyado, pero okay naman siya. Ay, yung ganda na itong parang violet. Yan. So, ito po yung RGB. Hindi na siya masyadong kita sa camera, pero yan, yung reflection niya. Yan. Okay naman siya. So, okay na okay yung yung microphone. Ganda. Actually, ang ganda ng niya, natulog niya, no? So, try natin lagyan. So, siguro masyado to malakas para sa inyo ngayon. Try natin lagyan ng mga filters. So, ito pong pinapakita ko sa inyo ay sa OBS lang mismo, no? Meron pa tong separate app talaga. So, try lang muna natin to lagyan siya ng ng compressor, ng 3-band equalizer, ng konting gain, ng limiter, expander, tsaka ng noise suppression. Ito yung ginagamit ko sa stream ko. So, how does this sound? Okay naman. So, test natin yung app niya para makita natin yung full potential talaga ng microphone na to. Okay, so nandito tayo sa website ngayon ng maono.com. Tapos, i-press natin yung software. So, medyo parang hassle lang ito na pinapagawa pa tayo ng account bago natin ma-download ito. Pero siguro talaga it's their style para nga mapilitan tayo or talaga push through tayo na gumawa talaga ng account for them. So, gawa na lang muna tayo, then balik tayo dito. So, nakagawa na tayo dito ng ating pong account. Yan, download na natin. So, na-download na po, then install lang natin. Okay, sige, tuloy tayo, no? Panibagong araw na to ng recording. Sinubukan ko kasi siyang i-figure out. Nung nag-record ako, unfortunately, hindi ko na correct yung mga settings dito tuloy. Walang na-capture ni isa sa voice ko. Kung meron man konting-konti lang. So, figure out ko pa itong software. Kasi nga, anong nangyari, tuwing nagsasalita ako, kasi ako, kapag nagre-record ako lang ganitong video, lalo kung tipong microphone at naka-headphones ako, gusto ko narinig yung sarili kong boses. Para alam ko yung lumalabas sa tunog. Tsaka, alam ko kung meron talagang boses na lumalabas. Yung nangyari, sa software na ito, meron siyang latency o meron siyang delay na halos half second talaga. Tuloy, nakakairita siya. Oo. So, figure out ko pa yung way para mawala yung latency na yun. At na-figure ko na siya ngayon, plus mas mapag-aaralan natin itong software nila. Maganda yung software, yun nga na talaga may latency, pero meron namang workaround para mas maayos ito. So, ang maganda nga dito, meron siya mga tabs. So, tingnan natin dito. So, meron siya mga tabs, makakapili ka kung ano gusto mo ilagay na tabs dito. So, numeric sa microphone mo, which is, kung mapapansin nyo, naka-off. Explain ko kung bakit naka-off yan. Tapos, meron din tayo ditong yung game. So, kung ano, for example, naglalaro ka ng Fortnite, naglalaro ka ng PUBG or any PC games. Then sa chat, ang nilagay ko dito ay Discord. So, para marinig yung kung meron kayong video call doon or call para marinig din ng audience niyo. So, ayan po. So, ngayon sa Chrome, nilagay ko po itong music. Yan. So, yan. So, yan po yung music natin. So, NCS yan. I hope na wala tayong copyright dyan. Then, makakapag-add pa kayo ng mga few na mga applications dito na mga gusto nyo pa ilagay as an audio source. Maganda rin dito, ito po, meron siyang built-in sounds dito. Teka, hinaan lang natin ng konti. Meron siyang built-in sounds dito. Meron po nung applause. Okay yan. Merong awkward, booing, cheering, gunshot. Heavy. Uy, wow. Astig yun na. Off po natin yung music. Tapos meron din siyang laughter and opening. So, pwede natin ma-edit ito mga sounds na to by right-clicking lang po. Then, sa ngayon, tayo po ay naka one-shot lang. So, ibig sabihin, isang pindot ay na siya, tutunog na siya. Pagka kinlik natin ito, pwede po toggle. So, ang ibig sabihin niyan ay, pwede siyang huminto sa kalagitnaan. Yan. So, yan, di ba? Tapos, kung mapapansin ninyo, naka-continue siya. So, toggle, then continue. So, yan. Ibig sabihin, kapag kinlik ko siya, at pinindot ko ulit, kapag pinindot ko siya ulit, magko-continue lang siya. Yan, gano'n po siya. Then, pwede rin nating i-replay. So, pag pinindot natin yan, tapos pag pinindot natin, uulit siya. So, gano'n. So, parang, kahit saan mo siya, yan, gano'n po. So, gano'n yung function niya. Maganda siya yung meron mga built-in na ganito. Tapos, ang maganda pa, meron tayong hold. Subukan itong hold na to.
So wala. Ayun yun. So dapat naka-press yung mouse mo talaga doon or siguro kung may shortcut ka. Ayun. So ang maganda dito pwede pa kayo mag-add ng sarili ninyo sound. So right click lang din po ninyo. Then ilagay lang po ninyo yung mga music files dito. Pwede naka wave format, BWF, kung ano man yan, MP3, FLAC. So kung ano pong mga types ng mga audio ay pwede dyan. Kung pupunta po tayo dito sa may bandang left side, so meron pong tatlong dito. So meron pong stream, meron pong headphones, at meron pong chat. So makakapit kayo ng tatlong profiles na iba-iba na gusto ninyo. So ako mainly ang ginagamit ko ay stream profile na lang. So lahat ng ito ay ang lalabas sa aking OBS. Yan. So yun nga lang, ang nangyayari dito kapag in-on ko ito, nagkakaroon siya ng latency. So, yun nga. So, parang double-double yung boses ko, which is hindi ko gusto. So, ang pwede dito, para hindi mag-double, ang ibig sabihin, para makontrol ko dito talaga yung, yung microphone natin, i-click lang natin ito, tapos i-off ko ito. I-off ko yung listen. Yan, off yung listen. Yan. Yun nga lang, meron siyang latency talaga, which is medyo nakakairita. Hindi ko talaga siya gusto. Yun nga. Pero siguro, kung... Teka, ibalik ko na lang muna. Nahihirapan ako. Ayun. Pero kung ikaw yung tipo, siguro hindi ka naman naka-headphones, tapos gusto mo lahat in one place na lang yung inyong mixer, ay maganda to. Maganda to. Pero ako kasi, gusto ko kasi narinig yung boses ko eh. Wala lang. Parang, kasi minsan, kasi yung style ko, di ba, I am doing shoutcastings for esports. Gusto ko narinig yung boses ko kasi kapag naka-headphones ako at hindi ko narinig yung boses ko, parang dead space eh. Parang masyadong muffled. So maaring ako lang yon, maaring ako lang yung ganon, pero or someone else. Pero ako talaga gusto ko narinig yung boses ko sa ganto, no. So ang ginawa kong workaround dito sa OBS ko, nag-setup ako ng dalawang audio source. So yung first audio source ay etong app, ito pong Maono Arena. So nandun po yung music natin. Yan. So nandun po yan sa unang source. Then yung pangalawang source, yung microphone ko. Since naka-USB naman ito. USB microphone to eh. Yan. So USB microphone po ito at dito rin naka-plug straight yung aking pong earphones. Ayun. So, yun ang ginawa ko. So, ang nangyari, dalawang audio source ang pumapasok nito, which is not bad naman talaga. Pero parang na-defeat kasi yung purpose netong mixer na dapat ay isang audio source lang, no, dahil do sa latency talaga. Sana ma-fix 'yan. Although matagal lang issue talaga itong sa mga software talaga na magkakaroon talaga ng latency. Unlike yung direct talaga na nasa microphone yung inyong pong audio source, unless directly talaga na nasa microphone yung ginagamit ninyong monitoring, kaya po nito nakakapit ito straight dito, kaya talagang walang latency ito. Pero yun na lang po yung workaround. So ang maganda nga dito talaga is yun nga, mailalagay mo dito kung ikaw po ay streamer talaga and you are playing like yung mga FPS na games talaga. So maganda ito na lahat ay nakaseparate. So yung game, yung chat, yung music, and kung ano pa ang gusto mong ilagay dito. Tapos may napansin ako dito sa microphone. Ang ganda ng microphone pag tinanggal ko tong cover. Oo. Mas kita yung RGB, no? Yan. Ang ganda eh. Pero pag to, okay naman siya. Hindi na masyadong kita sa camera ang ginagamit ko. Pero maganda siya. Merong ganito. Yun nga lang, kapag naka-XLR ito, kung meron kayong audio interface, ako gagamitin ko ito in the future. Gagamitin ko na po ito. Ito na magiging main microphone ko. Ang ganda niya. Gusto ko siya talaga. Ito yung gagawin kong main microphone sa mga susunod nating live streams. Ikakabit ko siya doon sa aking Maono G1 Neo, which is XLR po iyon. So, hindi ko magagamit yung RGB kasi kapag naka-XLR na to, hindi mo na magagamit yung RGB. Siguro ang gagawin ko dito is naka-XLR siya, pero nakakabit pa rin yung USB para lang may ilaw. Kasi ang ganda na may ilaw talaga. Parang wala lang, nakakapogi lang siya na may ilaw na gano'n. Pero kung wala kayo kung wala kayo nitong mixer, okay na okay lang kasi kahit naka-off yung volume dito sa
sa mismong software, pwede natin makontrol yung EQ nitong PD200X na to. So, pwede natin hinaan yan. Yan. Tapos, pwede natin papalitan din yung mga EQ natin dito. So, yung pwedeng low heavy, pwedeng natural. Ito yung out of the box. Ako gusto ko yung bright, yung classical para hindi masyado. Bright okay lang. Tapos, yung equalizer ko is nilagay ko siya sa HPF. So, high pass filter and presence boost para tagal lumabas yung boses natin. So, importante yung gantong settings talaga dahil lalo na kung tipong may games talaga kayo or what, para mas mangingibabaw talaga yung boses natin dito. Pwede palitan yung ilaw, pwede hinaan yung ilaw. Yan. Ayun. Mas nakikita nung hininaan ko. Yun pala. Sige, try natin. Yun mas kita sa camera. Yun, kulay blue. Yun pala, yun red, white. Yun di ba? Mas kita sa camera. Pala hinaan ng konti. Okay, now I know. Ayan, ito, ang ganda doon sa ayan, no? Pero syempre, dahil gamer tayo, kailangan talaga RGB yan, man, di ba? So, ayun po yung software. Maganda yung software, no? Maganda yung software niya. Ang talagang big deal lang sa akin dito yung latency nga dito. Yung delay talaga dito sa maaring ako lang yung hindi ko gusto or yung nag-i-earphones, pero para sa akin, importante yun. So, ito na po yung Maono PD200X. Ang ganda ng microphone. Gustong-gusto ko siya talaga. Wala akong masabi sa physical appearance niya. Yung nagagawa niyang audio, yung capture niya, okay na okay. Yung software na lang siguro. Sana maayos talaga yung latency na yun. Pero overall, okay. Nagulat ako sa software na to. Nagulat ako na magagawa nila yung software na to. Makikita mo tong gantong mga software sa sa mga Elgato, yung mga bigatin brands talaga, no? Pero, yun nga, sana ay ma-fix nila yung pong latency na yan. So, ayun. So, yun ang talagang masasabi ko. Pero overall, okay na okay talaga lahat. Pati yung mga built-in sound effects na yan, okay yan. Gusto ko yan na naglagay sila ng ganyan para hindi ka na mahirapan pa maglagay ng iba. Palagay ko, kung ikaw ay, streamers, ito na lang yung kailangan mo eh. Ito na lang yung kailangan mo talaga mga sound effects eh. Pwera lang siguro kung talagang meron ka pang mga gustong idagdag, pero yun, nasa sa'yo na yun. So, ayun, again, maraming salamat po sa Maono, again, for sending me, pang ilang microphone ko na to from them. At talagang nasusubukan natin lahat kung ano yung mga the best from this, no? Ang ganda talaga. Maraming salamat din po sa mga patuloy na nanonood na kahit hindi ito Clash of Clans video, ay pinapanood ninyo yung mga videos na ganito natin. Salamat po. Kung ikaw po hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, malapit na po tayo mag 100,000 subscribers. Please do subscribe na po. Follow nyo rin po tayo sa ating pong Facebook Gaming at sa ating TikTok. I am posting mga videos din doon po. And again, maraming salamat po Maono for sending this microphone. Ang ganda talaga. This is your boss LA signing out. Good day and God bless you all. Alright!